Ang korporasyong Shen ay magsasagawa ng turnover ng pagkapresidente ngayong araw. Ililipat ni Ji Shenyuan ang posisyon sa kanyang anak na si Shen Jingbin. Shenyuan o Shenyuan. Sa wakas ay dumating na rin ang araw na ito. Alam mo ba? Si Jingbin, ang totoo, ay anak ko. Zhao Jianfeng, mahirap lang ang pamilya mo noon. Ako ang tumusto sa pag-aaral mo at pinapasok pa kita sa clan ng Shen para magtrabaho. Paano mo nagawang magtaksil? Tumahimik ka. Huwag mong isiping hindi ko alam na tinulungan mo lang ako para tumanaw ako ng malaking utang na loob sa iyo. Alam mo ba? Dahil sa mga tulong mong iyan, kaya noong nasa universidad ako, ay pinagtawanan ako ng mga kaklase ko sa loob ng 4 na taon. Shenyuan, ang araw na ito ay matagal ko nang hinihintay. Kami ni Jianfeng ang tunay na nagmamahalan. Nakakasuka ang makipagkunwaring masaya kasama ka sa loob ng maraming taon. Dapat ka nang mamatay. Ito, ang kapeng ito? Ikaw, Oo, ako nga. Ikaw ang pinakamalaking hadlang sa pagsasama naming tatlo bilang isang pamilya. Ngayong araw na ito, kailangan mong mamatay. Jingbin, ako. Tumahimik ka. Matanda ka. Araw-araw mo na lang akong pinipilit mag-aral, kaya wala na akong oras para makasama ang mga tunay kong magulang at sa loob ng maraming taon ay pinipilit mo lang akong gawin ang mga ayaw ko. Matagal ko na rin gustong patayin ka. Nay, Tay, hindi na kailangang makipag-usap pa sa taong patay na ito. Halina kayo at magdiwang para sa ating bagong buhay. Hindi ako namatay? Bumalik ako sa taon kung kailan kami kinasal ni Lin Mani. Malapit na ang talab ng gamot na ito, kaya kailangan ko nang umalis agad bago pa ako mahuli ng walang kwentang yon. Uy, anak mo itong dinadala ko. Alam mo ba kung gaano kahirap makipagkunwari araw-araw kasama ang walang kwentang si Shenyuan na iyon? Magtiis-tiis ka muna kapag napalaki na ni Shenyuan ang batang ito at kusang naibigay na niya ang lahat ng kanyang ari-arian para tayong tatlo bilang pamilya ay mapalayas na siya. Isang pamilya? Hemp, kung talagang mahilig kayong umarte, sasabayan ko kayo sa palabas ninyo. Sana pagdating ng panahon, huwag kayong magsisi. Mahal, di ba may meeting ka pa ngayong hapon? Bakit hindi ka pa umaalis? Bakit? Gustong-gusto mo na ba akong paalisin? Hindi naman mahal. Nagtatanong lang naman ako. Di ba masama ang pakiramdam ni Jingbin? Nagpa-appointment ako sa pinakamagaling na doktor sa Zhongzhou para masuri siya ng maayos. Mahal, napakabait mo talaga kay Jingbin. Siguradong aalagaan ka ng mabuti ng anak natin kapag lumaki na siya. Papa, ang sama po ng pakiramdam ko. Ayaw ko pong pumasok sa eskwela. Walang problema. Kung ayaw mong pumasok, huwag na muna. Mas mahalaga ang kalusugan mo kaysa sa pag-aaral. Salamat po, Papa. Mahal na mahal ko po si Papa. Mahal, hindi mo rin dapat siya masyadong pinapalayaw. Kung hindi, baka mapag-iwanan na siya sa mga aralin niya. Kukuha na lang tayo ng tutor. Kukuha tayo ng pinakamagaling sa Zhongzhou. May pera naman ang pamilya natin. Tiyo Zhao, sa wakas ay dumating ka rin. Tiyo Zhao, dumating ka rin sa wakas. Halika rito, Jingbin! Aray! Jianfeng, nandito ka na pala. Namimiss mo ba ako? Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Opo, Tiyo Zhao, sobrang namimiss kita. Isang pamilya ng 3. Napakasaya nyo naman tingnan. Inihanda ko ng entablado para sa inyo. Siguraduhin nyo lang na hindi ako mabibigo sa inyong pagtatanghal. Presidente Shen, hindi ko po alam na nandito kayo sa bahay. Bahay ko ito. Bakit naman hindi ako nandito? Mahal, huwag kang magkamali ng akala. Hindi ba't ang bata ay kanina pa nagmamaktol na pumunta sa amusement park? Naisip ko kasi na may meeting ka pa mamayang hapon at hindi naman ako marunong magmaneho, kaya nakiusap ako kay Jianfeng na magpunta rito. Tama po, Presidente Shen. Kung nasaan man ako ngayon, dahil iyon sa inyong paggabay, palagi ko namang
Itinuturing si Jingbin na parang sarili kong anak. Huwag kayong mag-alala sa mga nangyayari sa bahay. Asahan niyo ako rito. Talaga ba? Siyempre naman. Mahal, dahil sobrang busy mo sa trabaho at mahilig naman si Jian Feng sa mga bata, kaya mas naging malapit si Jingbin sa kanya. Presidente Shen, ang problema ng pamilya niyo ay problema ko na rin. Sisiguraduhin kong maaalagaan ko ng mabuti si ate at si Jingbin. Sobrang abala sa kumpanya nitong mga nakaraan. Kaya naging pabaya ako. Salamat sa iyo, Jian Feng. Dahil tinutulungan mo silang alagaan, ay kampante na ako. Papa, gusto mo bang sumama sa amin ni Mama sa amusement park? Gusto mo bang sumama si Papa sa'yo? Gusto ko pong si Tio Zhao ang sumama sa amin ni Mama. Papa, mag-meeting ka na lang sa kumpanya. Oo. Ayaw mo bang sumama si Papa sa'yo? Hindi ganoon, mahal. Nakikita lang ng anak natin na sobrang abala ka sa trabaho. Siya ay masyado lang nag-aalala sa'yo. Napakamatulungin at mabait talaga nitong si Jingbin. Talagang naiinggit ako sa iyo. Ganon pala yon. Kung gayon, hayaan mong si Tio Zhao ang sumama sa iyo. Pupunta na kami sa amusement park kasama si Tio Zhao. Dahan-dahan lang. Huwag kang mag-aalala, narito ako. Presidente Shen, mauuna na po kami. Oo. Kailangan pa nating pumila sa amusement park. Mahal, aalis na kami. Lin Mani, Zhao Jianfeng, binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Huwag niyo sana akong bibiguin. Dumadalas na ang pagpunta ni Zhao Jianfeng dito kamakailan. Akala niyo ba ay hindi ko napapansin? Presidente Shen, ito ay mga espesyal na produkto na dinala ko pa mula sa probinsya ko. Subukan niyo po. Dati ay pumupunta ka lang ng palihim kapag wala ako sa bahay. Pero ngayon ay parang hindi mo na ako nakikita. Presidente Shen, ang mga ito ay mga lutong bahay mula sa probinsya ko. Espesyal ko itong niluto para sa inyo. Heto, Jingbin. Kumain ka rin. Mahal, kumain ka na rin. Presidente Shen, sa totoo lang ay may isa pa akong pabor na hihilingin sa inyo. Balak ko kasing magsimula ng negosyo kamakailan, kaya lang ay kailangan ko pa ng puhunan. Maliit na bagay lang yan. Sasabihan ko ang accounting na padalhan ka ng pera mamaya. Maraming salamat, Presidente Shen. Kung gusto mong makahuli ng malaking isda, dapat mong lakihan ang pain. Nandyan ka na pala. Jingbin, tingnan mo kung anong magandang bagay ang dinala ko para sa iyo. Wow! Isang game console. Salamat po, Tito Zhao. Ikaw talaga, binilhan mo na naman siya ng gamit. Magpalit ka na ng sapatos at kakain na tayo. Hindi ba't katatapos lang ni Jingbin sa entrance exam niya? Binilhan ko siya ng pinakabagong game console para makapag-relax naman siya. Mahal, hindi ba't madalas pumunta si Jian Feng dito sa bahay nitong mga nakaraan? Kaya pinaghandaan ko rin siya ng isang pares ng tsinelas. Huwag ka na lang tumayo riyan. Pumasok ka na at kumain. Kakain na, tigilan mo na ang paglalaro. Mahal, dapat kang magpasalamat ng mabuti kay Jian Feng. Sa loob ng ilang buwan na wala ka dahil sa business trip, si Jian Feng ang nag-alaga sa bahay natin. O Tito Zhao, kailangang tapusin natin mamaya iyong laro na hindi natin natapos noong huli. Sige, walang problema. Ikaw talaga, puro laro na lang ang alam mo. Maraming salamat talaga sa iyo, Jian Feng. Ang kontrata para sa ating proyektong pagtutulungan ay ipapadala ko sa assistant ko bukas. Napakabait talaga ni Presidente Shen. Mabait na tao, maganda ang trabaho, at mabait din ang anak. Pati ang asawa mo ay napakabuti rin. Naku naman. Anong problema? Mahal, naalala ko lang bigla. Hindi ba lalabas na ang resulta ng entrance exam? Kukunin ko lang ang laptop. Dahil may napakahusay na ama si Jingbin, sigurado akong hindi magiging mababa ang mga marka niya. Kumain na tayo. Dali, tignan na natin. Kamusta ito? Shen Jingbin, naglalaro ka pa rin. Tingnan mo nga ang sarili mo. Mahigit 100 puntos lang ang kabuuan ng lahat ng asignatura mo. Paano ka ba nag-aral? Paano mo na pamamahalaan ang kumpanya ng tatay mo sa hinaharap? Magiging boss ako balang araw at mamanahin ko ang kumpanya ni Papa. Anong silbi ng mataas na grado para sa akin? Shen Jingbin. Ayos lang iyon. Tama ang sinabi ni Jingbin. Kahit mababa ng kaunti ang mga grado niya, hindi nito maaapektuhan ang pagmamana niya sa kumpanya. Ang walang kwentang anak na pinalaki ko, kontento na ba kayo sa kanya?
Jingbin, tingnan mo kung gaano kabait sa'yo si Presidente Shen. Kahit medyo mababa ang mga marka mo at hindi naman ito makakahadlang sa paghawak mo sa kumpanya. Pero isipin mo, kung wala kang maipagmamalaking diploma, paano susunod sa iyo ang mga tuso at veteranong iyon sa kumpanya? Sa hinaharap, siguradong gagawan kanila ng paraan para mapahamak. Hindi ba, Presidente Shen? Mahal, anong gagawin natin? Hindi maaaring walang mapasukang paaralan si Jingbin. Huwag kang mag-alala. Naayos ko na ang lahat. Pagkalipas ng ilang buwan, dadalhin ko siya sa ibang bansa para mag-aral. Pagbalik niya pagkatapos graduate, isa na siyang magaling na estudyante na galing sa ibang bansa. Sino pa sa kumpanya ang maglalakas loob na hindi sumunod sa kanya? Napakagaling, Mahal. Ang talino mo talaga magplano. Jingbin, magpasalamat ka agad sa tatay mo. Salamat po, pa. Kaming mag-ina, napakaswerte talaga namin dahil nakatagpo kami ng mabuting lalaking katulad ng tatay mo. Mahal, anong gagawin ko kung wala ka? Saan ka pa makakahanap ng tangang gaya nito na nagpupumilit palakihin ang anak ng iba? Sumama ka sa akin sa kumpanya bukas at ipakikilala ko si Jingbin sa mga tanyag na tao. Kapag nakatapos na siya at bumalik, magpapa-press conference ako para ibigay sa kanya ang kumpanya. Pinagtatawanan nila ako dahil sa pagiging hangal ko, pero pinagtatawanan ko sila dahil sa sobrang kawalang malay nila. Napakagaling, anak. Ipag-iimpake ka na ni mama ng iyong mga gamit. Tara na. Presidente Shen, tutulungan ko na po sila. Mula ng manghibang bansa si Shen Jingbin, hindi na kailanman pumunta rito si Zhao Jianfeng. Subalit, parang lalong dumadalas ang pagtulog sa labas ni Lin Mani. Lalabas ka na naman ba ng ganito kagabi? Wala kasi ang anak natin sa bahay, kaya medyo nababagot ako. Nag-enroll lang ako sa yoga class para mag-ehersisyo. Gabi na rin. Hindi ba pwedeng bukas ng umaga na lang? Sa tuwing naiisip ko na mag-isa lang si Jingbin sa ibang bansa, parang dinudurog ang puso ko. Naaalala ko lang ang anak natin kapag nasa bahay ako. At kung hindi mo pa ako hahayaang magliwaliw, baka mabaliw na ako rito. Huwag kang mag-alala. Mag-aaral lang naman siya sa ibang bansa. Babalik din siya agad. Pagdating ng oras na yon, mabubuo na ulit ang pamilya nating tatlo. Tama ka. Pagdating ng araw na iyon, tayong tatlong magkakapamilya ay muling magsasama-sama. Malapit na. Malapit na ang araw ng muling pagsasama ninyong tatlo. Sana maging masaya at payapa pa rin kayong magkakasama sa oras na iyon. Mga manonood, nandito tayo ngayon sa lugar ng paglulunsad ng Korporasyong Shen. Batay sa naunang anunsyo ng Korporasyong Shen, ang higit 20 taon nang namumuno sa Korporasyong Shen na si Tagapangulong Shen Yuan ay formal nang magbibitiw sa tungkulin ngayong araw. Ang Korporasyong Shen, na nakaugat na sa Zhongzhou, ng ilang dekada ay magkakaroon na ng bagong may-ari ngayong araw. Ang taong papalit sa kanya ay ang nag-iisang anak ni Tagapangulong Shen Yuan na galing sa pag-aaral sa ibang bansa na si Shen Jingbin. Gaya ng nakikita natin, narito ang lahat ng mga tanyag na tao ng klan ng Shen. Ang seremonyang ito ng paghalili ay siguradong lilikha ng malaking gulo sa mundo ng negosyo sa Zhongzhou. Tagapangulong Shen, higit 20 taon na ninyong pinamumunuan ang Korporasyong Shen. Bakit po kayo biglang nag-anunsyo ng pagbibitiw ngayong araw? Tagapangulong Shen, pagkatapos ninyong magbitiw ay mananatili ba kayo sa likod ng mga eksena pang magpatuloy sa pagkontrol sa lahat? Tagapangulong Shen, pakisagot naman po. Tagapangulong Shen. Mamaya sa press conference, sasagutin ang lahat ng inyong mga katanungan ng isa-isa. Maraming salamat sa inyong pagpunta upang saksihan ang paglilipat ng kapangyarihan sa Korporasyong Shen. Ang pagtitipon na ito ngayong araw ay 20 taon kong pinaghandaan. Simula ngayong araw, bababa na ako sa posisyon bilang tagapangulo ng Korporasyong Shen at hahalili sa akin ang aking kaisa-isang anak na si Shen Jingbin. Kasabay nito, ang lahat ng aking mga share sa Korporasyong Shen ay ililipat din sa kanya. May bisa na ang kasunduan simula ngayon. Jingbin, mula ngayon, ang lahat sa Korporasyong Shen ay sayo na. Ang ganoon kalaking korporasyong Shen, ibibigay lang sa isang batang wala pang kamuwang-muwang? Sino ba ang nakakaalam kung ano ang iniisip ni Presidente Shen? Masasabi lang na mapalad ng batang ito dahil sa kanyang ama. Totoo yan, tama ka. Teka lang. Sa inyong lahat, mayroon din akong sikretong itinago ng 20 taon na nais ibahagi. Iyon ay si Jingbin, siya ay ang tunay kong anak. Ito ang ulat ng pagsusuri mula sa pinakapinagkakatiwalaang institusyon sa Zhongzhou. Sapat ito upang patunayan na totoo ang lahat ng sinabi ko.
Shen Yuan, tinawag kanyang tatay ng 20 taon? Hindi ba dapat ay ibalik mo na siya sa akin? Anong sinabi mo? Jingbin, hindi ko siya anak? Ang taong ito, hindi ba ito iyong mahirap na estudyanteng si Zhao Jianfeng na tinulungan ni Presidente Shen? Ang 3 taong ito ay mga walang utang na loob at para mga ahas na nanunuklaw. Ang kwento tungkol sa pagmamahal ni Presidente Shen sa kanyang asawa, sino ba sa buong Zhongzhou ang hindi nakakaalam? Ang babaeng ito, hindi lang siya nagtaksil, kundi nagkaroon pa ng anak sa ibang lalaki. Napakakapal ng mukha, Kadiri. Lalabas din ang katotohanan sa huli. Itong pangungutya ng lahat ng tao, kaya nyo ba itong panindigan? Ano ba ang alam nyo? Hindi ko naman siya talaga minahal kailanman. Noon ginamit lang niya ang pera niya para pilitin kaming maghiwalay ni Jianfeng. Gusto ko lang namang sundin ang puso ko. May mali ba roon? Totoo ang lahat ng sinabi ni Manny, kaming dalawa ang tunay na nagmamahalan. Si Shen Yuan, siya ay isang masamang tao na umagaw sa pag-ibig ng iba. Wala pa akong nakitang tao na kasing kapal ng mukha. Tunay na nagmamahalan? Hindi ba pera lang naman ni Presidente Shen ang habol nyo? Si Presidente Shen sa loob ng maraming taon, sino ba ang hindi nakakaalam? Napakaraming hirap ang tiniis mo para sa walang kwentang taong ito. Talagang inaabuso ang kabaitan ng isang tao. Presidente Shen, sabihin mo lang, ang pambayad sa abogado para sa kaso. Ako na ang sasagot. Tama, kami na ang magbabayad. Tama, totoo. Sa loob ng 20 taon, itinuring ko si Jingbin na parang sarili kong anak kahit na wala na kaming relasyon sa dugo. Naniniwala ako na ang pinagsamahan namin sa loob ng 20 taon ay hindi kailanman naging peke. Jingbin, ipinapaubaya ko sa iyo ang desisyon. Jingbin, ibibigay ko sa iyo ang karapatang pumili. Tatay, Mukhang may natitira pa siyang konsensya. ito na ang huling beses na tatawagin kitang tatay, Shen Yuan. Totoo namang pinalaki mo ako sa loob ng 20 taon, pero tinawag din naman kitang tatay sa loob ng 20 taon na iyon. Wala akong utang na loob sa iyo. Tungkol naman sa nanay ko, siya at ang tunay kong tatay ang totoong nagmamahalan. Hindi mo mapipilit ang pag-ibig sa taong hindi ka naman mahal. Pinapayuhan kitang pirmahan na agad ang kasunduan sa diborsyo para makasama na naming dalawa ang tunay kong ama. Napahiya ka, no? Ang anak na pinalaki at minahal ng ilang taon matapos makuha ang bilyon-bilyong yaman, biglang hindi na kinilala ang sarili niyang ama. Siyempre, hindi ka na rin naman bata at dahil pinalaki mo rin naman ako ng mahigit 20 taon sa loob ng isang buwan. Bibigyan kita ng 2,000 piso. Malaki na yon, di ba? Sigurado ka bang gusto mo nang putulin ang ugnayan nating dalawa? Bakit? Sa tingin mo ba ay kulang pa yon? Ang 2,000 piso ay hindi na maliit na halaga. Tipirin mo ang paggastos niyan, sapat na para gastusin mo hanggang sa mamatay ka. Kung ano ang puno, siya ring bunga. Ang tunay niyang ama ay walang kwenta, kaya ang anak na pinalaki niya ay isa ring hayop. 2,000 piso kada buwan. Paraan lang ito para hiyain si Presidente Shen. Ang katapatan ni Presidente Shen sa loob ng ilang taon ay nauwi lang sa wala. Ang anak ko na ang may-ari ng kumpanya ngayon. Kung magpapatuloy pa kayo sa pagsigaw-sigaw riyan, uutusan ko ang anak ko na sibakin kayong lahat sa trabaho. Tama, kung maglalakas loob pa kayong mag-ingay, ay tatanggalin namin kayong lahat sa serbisyo. Kayong buong pamilya ng mga hayop, paparusahan din kayo ng tadhana. Kailangang unahin ng tao ang sarili niyang kapakanan dahil kung hindi ay walang ibang tutulong sa kanya. Kasalanan ni Shen Yuan kung bakit siya naging tanga? Anong kinalaman ko doon? Ikaw, Mga kasama, narinig ko ang lahat ng inyong sinabi. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Pero hindi ko hahayaang mawalan kayo ng trabaho dahil sa akin. Ang kasunduan sa diborsyong ito ay pipirmahan ko na. Presidente Shen, bakit kailangang humantong sa ganito? Naghintay ako ng 20 taon. Sa wakas ay malaya na ako sa iyo. Dahil nakikita kong napakasaya ninyo, tamang-tama na mayroon akong inihandang regalo para sa inyo na binalak ko pa sa loob ng 20 taon. Sakto, mayroon akong regalo para sa inyo na binalot ko sa loob ng 20 taon. Baka naman may nalaman siyang laban sa atin? Hindi, ginawa natin ito ng napakalihim. Ito ang simbolo ng tagapagmana ng pamilya Shen na ipinapasa ng bawat pinuno ng pamilya Shen sa bawat henerasyon. Plano ko talaga itong ibigay bilang regalo kay Jingbin dahil siya ang tagapagmana na maingat kong hinubog. Dahil dito, hindi lang ang Shen Group, kundi ang buong ari-arian ng pamilya Shen ay mapupunta na sa kamay ng anak ko. Kahit na ngayon ay hindi niya ako kinikilala bilang ama, ngunit sa aking mga mata ay mananatili siyang anak ko kailanman. Sa puso ko, ikaw ang habambuhay kong mamahalin. Ibinibigay ko ito sa inyo. Nawa ay maging maayos ang buhay ninyong mag-ina. tunay nga itong heirloom ng pamilya Shen. Presidente Shen, huwag ninyo pong ibigay iyan. Siguro ay nabaliw na si Presidente Shen dahil sa sobrang stress.
Traidor ang pamilya ni Presidente Shen at ngayon, kinuha na nila ang lahat at pinalayas pa siyang walang dala. Shen Yuan? Noong tinutulungan mo ako dati, akala ko ay isa ka lang tangang mayaman na baliw sa pag-ibig. Pero hanggang ngayon, talagang pinapabilib mo pa rin ako. Hindi ko akalain na isa kang likas na sunod-sunuran at hari pa ng mga uto-uto, ha ha ha! Ang lahat ng ginagawa ko ay bukal sa aking kalooban. Mahal ko si Manny at mahal ko rin si Jingbin. Dahil gusto nila ang kumpanya, ibibigay ko ito sa kanila. Handa akong ibigay sa kanila ang lahat sa akin. Manny, 20 taon na kitang minamahal. Kahit na sinaktan mo ko, ay gusto ko pa rin maging mabuti sa iyo at ibigay ang lahat ng pinakamaganda at handang gawin ang kahit na ano para sa iyo. Kahit na sinaktan mo ako, gusto ko pa rin maging mabuti sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pinakamaganda. Handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Nakakaawa naman talaga. Bakit ba ang gulo ng isip ni Presidente Shen? Naging sunod-sunuran siya sa babaeng iyan na si Lin Manny. Pagdating sa huli, wala siyang napala at nawalan ng lahat. Ang klan ng Shen ay pinamahala ng 3 walang utang na loob na yan. Sa tingin ko ay mapapasama ang lagay ng klan ng Shen. Shen Yuan, wag mong isipin na madadala mo ako sa mabulaklak mong pananalita. Hindi naman talaga kita mahal. Pinakasalan lang kita noon dahil sa pera mo. Sinayang mo ang maraming taon ng buhay ko, hinding-hindi kita mapapatawad. Huwag na huwag mong sasabihin na kilala mo ako. Ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko ay ang pakasalan ka. Manny, talaga bang ganito kakawalang puso? Bakit ba ang dami mong daldal? Hindi pa ba malinaw ang sinasabi ko? Sinayang ng pagpapakasal sa iyo ang 20 taon ko. Maswerte ka pa nga at hindi ako humihingi ng kabayaran sa iyo. Huwag mo na akong kukulitin, wala kang hiyang hayop ka. Shen Yuan, ang kapal ng mukha mong kulitin pa ang nanay ko. Alam mo ba kung ano ang pinaka-ipinagpapasalamat ko sa buhay na ito? Iyon ay dahil hindi kita tunay na ama. Hindi mo man lang mapapantayan ang kahit isang hibla ng buhok ng tunay kong ama. Kung ayaw mong mapahiya, lumayas ka na sa harap ko. Tama iyan, Shen Yuan. Ang klan ng Shen ay hindi na sa iyo at wala ka ng kinalaman dito. Pinapayuhan kita na huwag nang magpaiwan dito para lang mapahiya. Lumayas ka na. Nga pala anak, mamaya maghanap ka na magsusulat sa isang karatula. Dapat itong itayo sa mismong tapat ng pintuan ng kumpanya at isulat mo na bawal pumasok dito si Shen Yuan at ang mga aso. Ano sa tingin mo? Inakala ko na nang malaman niyang nagtaksil ako, ay may gagawin siyang kung ano. Pero hindi ko akalain na ibibigay pa niya sa akin ang kanilang pamana. Shen Yuan, isa ka talagang asong sunod-sunuran. Sayang naman, dahil habang lalo kang naghahabol, ay lalo lang kitang kinasusuklaman. Kung may hiya ka pa, huwag ka na uling magpapakita sa paningin ko. Napakasama naman ito. Ang 100 taon na klan ng Shen ay tila magtatapos na sa henerasyong ito. Shen Yuan, kung mayroon akong tatay na kasing walang kwenta gaya mo, mas pipiliin ko pang mamatay. Nakakahiya talaga, buti na lang at hindi kita tunay na ama. Hoy anak, sa atin na ang kumpanya ngayon. Wala na siyang kahit na katiting na kinalaman sa iyo. Akala namin ay may malaki kang gagawin. Hindi ko akalain na hanggang dito lang pala. Sayang lang ang paghahandang ginawa namin. Sa tingin ko ngayon, ay isa kang matipunong lalaki na marunong magpakumbaba sa hirap. Ngayon, ako, si Shen Jingbin, ay opisyal nang magpapalit ng pangalan bilang Zhao Jingbin. At ang korporasyong Shen ay opisyal ng magiging grupong Zhao. At ikaw naman, si Sante ka na. Ngayon, sumunod kayong lahat sa akin pabalik sa kumpanya para sa pagpupulong ng mga shareholder. Ang sinumang hindi pupunta ay kailangang humarap sa magiging bunga nito. Presidente Shen, 20 taon nang nagtataksil si Ginang Lin. Gaganti ba kayo sa kanya pagkatapos nito? Bakit po kayo masyadong kalmado? Inasahan niyo ba ang lahat ng ito? Presidente Shen? Sumagot po kayo? Presidente Shen? Pasensya na. Kailangan ko munang umalis. Tama kayo? Kontrolado ko ang lahat ng nangyayari. Kasi simula pa lamang ng laro. Ano ang ibig sabihin nito? Sir, ito ay pinapatapon sa akin ni Madam. Basura na raw ito at hindi na kailangan. Hindi ba ito ang mga damit ko? At ito ang mga libro ko. Sir, nag-away po ba kayo ni Madam? Karaniwan? Ay hindi naman siya ganito. Hindi. Nag-divorce na kami. Ano? Ang bagal-bagal mong magtapon ng gamit. Marami pang basura sa loob ng bahay. Kailan mo ba matatapos linisin ang lahat ng ito? Madam, ang sir. Anong sir? Pinalayas ko na si Shen Yuan sa pamamahay na ito. Simula ngayon ang bahay na ito ay mayroon na lamang isang babaeng may-ari.
Siguraduhin mong tama ang itatawag mo sa susunod. Kapag nagkamali ka, palalayasin din kita. Opo. Opo, madam. Pasensya na po. Pasensya na po talaga. Shen Yuan, namana na ni Jingbin ang kumpanya at ang bahay na ito ay sa amin na. At dahil nag-divorce na tayo, bakit ka pa naririto? Bumalik lang ako para kunin ang mga gamit ko. Hindi ko akalaing nailigpit nyo na pala. Mabuti pang siguraduhin mo lang. Huwag kang susubok na gumawa ng anumang kalokohan sa akin. Manny, ito ang sulat ng pag-ibig na isinulat ko nung unang date natin. Masyado akong mahiyain noon, kaya hindi ko naibigay at itinago ko na lang ito. Kahit na nag-divorce na tayo, hindi kita malilimutan. Tanggapin mo ito bilang alaala. Shen Yuan, may sakit ka ba sa utak? Hiwalay na tayong dalawa. At ginugulo mo pa rin ako. Ma, anong nangyari? Itong talunang ito, bakit nandito pa rin siya? Mahal, natatakot talaga ako. Hiwalay na kami, pero pinipilit pa rin niyang guluhin ako. Shen Yuan, wala kang kwenta? Kapag sinubukan mo pang guluhin ang asawa ko, papatayin kita sa bugbog. Hindi totoo yan. Kanina lang, ay ipinilit mo sa akin ang mga lumang love letter. Hindi ba at gusto mo lang akong balikan? Sinasabi ko sa iyo, nananaginip ka ng gising. Lin Manny, naging mabuti naman ako sa iyo sa lahat ng taon na ito, di ba? Minahal kita ng napakatagal. Tapos ganito lang ang igaganti mo sa akin? Ang kapal din ng mukha mong magsalita. Hindi naman talaga kita minahal. Tiniis ko lang ang pandidiri. Na makisama sa iyo bilang asawa sa loob ng 20 taon, ano pa ang hindi mo ipinagpapasalamat? Ngayong araw, sa wakas ay nakalaya na rin ako sa iyo. Uuwi na ako para magbukas ng champagne at magdiwang. Nakakasuka kang makita. Kung talagang mahal mo ako, ay lumayo ka na sa akin. Walang kwentang hayop. Nandito ka pa rin at ayaw umalis? Hindi ba at pera lang naman ang habol mo? Ito ang sustento mo. Para sa buwan na ito, kunin mo ang pera at lumayas ka na agad. Shen Yuan, ikaw na talaga ang hari ng mga walang kwenta. Kung ako sa'yo, maghahanap na lang ako ng lugar at magbibigti para matapos na ang lahat. Para naman hindi ka na mapahiya pa habang buhay at nagsasayang lang ng hangin. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Lumayas ka na agad. Pa, ayos lang ba kayo? Qingyan, bakit ka nandito? Pa, pinagtutulungan ka na nila at ginawa ang lahat ng ito sa'yo. Hindi ko hahayaang hindi pumunta rito. Iyang si Lin Manny, hindi lang siya nagtaksil sa iyo. Isinama pa niya ang anak niya para nakawin ang iyong kayamanan. Ngayon, pinalayas ka pa niya. Talagang nakakagalit ito. Pa, ikaw ang tunay na may-ari ng pinansyal ng Zhongzhou, si GS. Isang pitik mo lang ay mawawasak ang Angkang Zhou. Buong mundo ng negosyo ay rerespeto sa iyo. At saka, ang aming korporasyong siya ay naging numero 1 korporasyon sa bansa dahil sa iyo. Pero hindi ko maintindihan, bakit ka nagplano ng mahigit 20 taon at ibinigay pa ng kusa ang clan ng Shen kay Zhao Jianfeng? Noon, nang nalaman kong may relasyon sina Lin Manny at Zhao Jianfeng, naisip ko na kung makikipag-divorce ako agad, siguradong makukuha niya ang bahagi ng yaman ko. At ang pagkatao ko bilang si GS ay mabubunyag din. Kaya, lahat ba ng ito ay bahagi ng plano mo? Sa ugali ni Lin Manny, siguradong gagawa siya ng paraan para makuha ang kayamanang ito. Ayaw kong ang iyong korporasyong siya ay pag-interesan din nila. Kaya nagkunwari akong walang alam. Sumabay ako sa laro nila para maniwala sila na wala talaga akong alam at maliban sa clan ng Shen ay wala na akong iba pang pag-aari. Pero hindi mo pa rin dapat ibinigay ng ganoon lang ang clan ng Shen sa mga walang utang na loob na iyon. Sisirain lang nila ang clan ng Shen. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ganoon katanga ang tatay mo para ibigay lang ito sa kanila ng libre. Malalaman din nila sa lalong madaling panahon na ang nakuha nila
ay hindi ang kayamanang inaasahan nila, kundi ang isang walang hanggang bangin. Mabuti naman, iyan ang tatay ko. Kaya halika na at umuwi na tayo. Umuwi ka na muna. Titira muna si Papa sa probinsya sandali. Nakahanda na ang matitirhan ko roon. Pa, ano bang sinasabi niyo? Tatay, ano ang sinasabi niyo? Sino ang mag-aalaga sa inyo kung pupunta kayo sa probinsya? At saka, paano ako magiging kampante na hayaan kayong tumira mag-isa? Ano kaya, kung sasama na lang ako sa inyo? Tama na. Ano naman ang mangyayari sa tatay mo? Kailangang maging kapanipaniwala ang acting natin. Ngayon, ang kritikal na sandali, hindi dapat magkaroon ng kahit maliit na pagkakamali. Saka, ano ba ang masama sa probinsya? Sa dami ng taon ng pakikipaglaban sa mundo ng negosyo, hindi kailanman naging mapayapa ang isip ko. Tamang-tama na may pagkakataong ito para magpahinga at manahimik sa probinsya. Huwag kang mag-alala. Bumalik ka na muna. Naku naman, tatay. Ang pera ng korporasyong Shen na ito ay hindi mauubos kahit ilang henerasyon pa. Anak, ngayon ang lahat ng ito ay sa atin na. Ang amoy ng pera ay talagang nakakaakit. Napakayaman ng sunod-sunurang aso na si Shen Yuan na iyon. Sabi niya, ay tutulungan niya akong mahirap na estudyante. Pero tuwing binibigyan niya ako ng daan-daang libong piso, parang tingin niya sa atin ay mga pulubi para lang maramdaman niyang nakakataas siya. Ngayon ayos na, ngayon ang buong clan ng Shen ay Zhao na ang apelyido. Hindi lang ang mga ari-arian ng clan ng Shen, kundi pati ang anak natin. At pati ako ay sa iyo na lahat. Sa loob ng maraming taon, ay pinagtiisan mo ang lahat. Ako naman, ay bibigyan kita ng magandang gantimpala. Milyon-milyong halaga ng mamahaling kotse. 10-10 milyong halaga ng mga alahas. Mahal, alam ko talagang hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo sa buhay na ito. Hindi ko na kailangang magkunwari na parang isang masunuring anak sa kanya. Hindi ko na kailangang mag-alala na malaman niya na hindi niya ako tunay na anak. Ngayon, magagawa ko na ang lahat ng gusto ko. Hindi ko na kailangang tignan pa ang mood niya. Parte na rin tayo ng mataas na lipunan simula ngayon. Presidente Zhao, may masamang nangyari. Bakit ka ba nagkakagulo ng ganyan? Ikaw talaga, wala ka talagang class. Hindi po kasi namin kayo makontak, kaya talagang nagmamadali kami. Natuklasan lang ng accounting na ang grupong Zhao ay may utang na mahigit 800 bilyong piso. Ano? Mahigit 800 bilyong piso na pagkalugi? Tingin mo ba sa akin ay tanga? Kahit pa mabangkarote ang ating grupong Zhao, kaya pa rin itong buhayin ang buong Zhongzhou ng ilang taon. Hindi mo pa nga alam ang sitwasyon? Pero nanggugulo ka na dito sa bahay ko? Gusto mo bang sisibakin kita ngayon din? Higit 10 beses na itong sinuri ng Departamento ng Pananalapi. Presidente Zhao, tignan niyo po. Talagang nalugi tayo ng mahigit 800 bilyong piso. Paanong nangyari ito? Hindi maaari. Hinding-hindi ito mangyayari. Ano ba ang silbi ninyo? Pati ang maliit na bagay na ito ay hindi nyo magawa ng maayos? Hindi naman sa hindi namin ginagawa, kundi talagang wala ng pondo ang grupo ngayon. Nagsimula nang maputol ang daloy ng pondo ilang buwan na ang nakakaraan. Ang grupong Zhao ay may daan-daang bilyong ari-arian. Paano mangyayaring mabangkarote ito ng ganoon na lang? Mayroon ba sa inyong nagnakaw sa sariling kaban at kumuha ng pera ng kumpanya? Presidente Zhao, kumalma po muna kayo. Kaming mga empleyado lang ay hinding-hindi maglalakas loob na galawin ang pera ng kumpanya. Kahit itutok nyo pa ang patalim sa aming mga leeg, ay hindi namin magagalaw kahit isang kusing ng grupo. Kung ganoon, ay sabihin mo sa akin, paanong ang ganoon kalaking kumpanya ay basta na lang nawalan ng pondo? Presidente Zhao, sinabi na po namin noong nagpupulong tayo kahapon na napakarami na ng proyektong isinasagawa ng kumpanya at hindi na nito kakayanin ng dagdag pa. Pero hindi kayo nakinig at tumanggap pa kayo ng ilang malalaking kontrata. Ang ating pondo sa ngayon ay hinding-hindi na sapat para maituloy at matapos ang mga proyektong ito. Anong ibig mong sabihin? Sinisisi mo ba kami ngayon? Naku, hindi po namin magagawa iyon. Pero talagang wala na pong pera ang kumpanya at dahil wala kaming kapangyarihang magdesisyon ay kailangan namin kayong hanapin. Noong nakaraan ay hindi ba may ilang proyekto na ang nabayaran na?
Mangutang pa kayo ng kaunti, siguro naman ay sapat na iyon para matakpan ang butas na ito? Hi, Presidente Zhao. Masyadong malaki ang proyektong ito. Hindi pa rin dumarating ang mga naunang inutang na pondo. Lahat ng iyon ay binayaran muna gamit ang ating pondo. Wala po tayong magagawa kung wala tayong panggastos. Presidente Zhao, talagang hindi na po namin kayang takpan ang butas na ito ngayon. Hindi ba marami pa tayong pambayad sa mga paninda noon? Paanong posibleng nawala na lang ang lahat ng iyon? Hindi po namin kailanman gagalawin ang pambayad sa mga paninda. Sa totoo lang po, inilipat na po ni Presidente Shen ang lahat ng pondo ng kumpanya, ilang buwan na ang nakalilipas, at ginamit pa ang limitasyon sa utang para bumili ng bahay sa probinsya. Talagang ang walang kwentang iyon ang gumawa ng kalokohang ito. Bakit hindi niyo siya pinigilan? Noong mga panahong iyon ay hindi pa kayo nagdidiborsyo ni Presidente Shen? Usaping pamilya niyo po iyon? Paano po kami makikialam doon? Shen Yuan, hayop ka. Talagang nakuha mo pa akong paglalangan. Tara, pupunta tayo sa probinsya ngayon para hanapin siya. Hindi ko siya tatantanan hanggat hindi ko nababawi ang pera ko ngayong araw. Matandang hukluban, lumabas ka rito. Jingbin, Manny, bakit kayo narito? Isang putahe lang ang nailuto ko. Sumabay na kayo sa akin kung hindi nyo mamasamain. Matandang hukluban, huwag ka nang magmaang-maangan dito. Hindi mo ba alam kung ano ang ginawa mo? Nasaan ang pera ng kumpanya? Anong perang sinasabi mo? Hayop ka, matagal nang naputol ang pondo ng kumpanya. Hindi mo ba alam iyon? Sabihin mo, ikaw ba ang nagplano nito? Kung dinaya ko ang kumpanya noon pa man, maghihirap ba ako ng ganito ngayon? At saka, noong araw ng press conference, ang lahat ng ginawa ko ay nakita ng buong Zhongzhou. Kung hindi ikaw ang may pakana nito, bakit nagkaroon ng ganito kalaking problema? Pagkakuha namin. Oo nga naman. Ang gustong maging pinuno ng pamilya Shen ay hindi sapat na may pendant na jade lang. Kailangan din ng kakayahang harapin ng krisis. Baka ang mga taong iyon sa pamilya Shen ay sinusubukan ka lang. Gusto ko sana munang ayusin ang lahat bago ako magretiro. Pero sino ang mag-aakalang ikaw ay ganyan? Tangina, niloloko mo ba ako? Ang tigas pa rin ang ulo mo. Sumagot ka? Kapag tinatanong kita, kapag nagdahilan ka pa, talagang matitikman mo ang galit ko. Mahal, Ikaw? Ang lakas ng loob mong umiwas. Hindi naman ako tanga. Tatayo lang ba ako rito para magpabugbog? Jingbin, sa harap ng maraming saksi noong press conference, ibinigay ko na sa iyo ang kumpanya at ang mga stock. Pumirma rin kayo roon. Kung totoo ngang tulad ng sinasabi nyo na may ginawa akong panloloko, mapupunta ba ako rito sa probinsya para magsaka? Putris, puro ka kasinungalingan. Kung hindi ikaw, sino pa? Noong kakukuha pa lang namin sa kumpanya, naputol agad ang daloy ng pondo, may ganito bang klaseng pagkakataon sa mundo? ang daan-daang bilyong pisong kakulangan ng kumpanya ay hindi pa rin mababayaran kahit ibenta pa tayong tatlo. Sige, hindi ko na itatago sa inyo. Ang totoo, ang kumpanya ay matagal nang may problema sa pondo. Nung hindi pa tayo nagdidiborsyo, ayaw ko mag-alala kayo, kaya itinago ko ito. Pero ginamit nyo pa ang ganitong paraan para agawin ang kumpanya. Ngayong may problema na ang kumpanya, ako pa ang sinisisi nyo. Buisit ka, bugbugin nyo siya. Noon pa pala ay gumawa ka na ng patibong at hinintay mo lang kaming mahulog dito. Sa labas ay nagpapanggap kang napakabait pero sa likod ay naghanda ka na ng malaking panganib. Shen Yuan, ang itim talaga ng budhi mo. Nagawa mo pang lokohin ang mga tapat na taong tulad namin. Hayop ka, Shen Yuan. 20 taon kitang sinamahan, tapos lolokohin mo lang pala ako ng ganito. Kahit na niloko kita sa ibang lalaki, kahit na hindi mo tunay na anak ang anak natin, pero inalagaan mo siya sa loob ng 20 taon. Paano ka naging ganito kawalang puso? Para pagplanuhan kaming mag-ina? Walang hiyang hayop, tinawag kitang tatay sa loob ng 20 taon. Binibigyan pa kita ng 2,000 piso buwan-buwan para sa iyong pagtanda. Punyeta, niloko mo ako sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang walang kwentang kumpanya. Sa tingin ko ay wala ka na talagang konsensya. Ibigay mo na sa akin ang pera ngayon din. Tama na iyan. Naibigay ko na sa inyo ang lahat ng pera. Saan pa ako kukuha ng pera? Kapag ipinagpatuloy nyo pa ito, tatawag na ako ng pulis. Sabihin mo na ang dapat mong sabihin. Sige, babalik na ako agad para ihanda ang kasal. Anong nangyari, anak? Hemp, ikaw na matandang malapit ng mamatay? Akala mo ba ay may magagawa ka sa akin dahil lang naputol ang pondo ng kumpanya? Sinasabi ko sa iyo, marami akong paraan. Anak, anong paraan iyon?
Pumayag na sa alok kong kasal si Xia Qingyan ng Korporasyong Xia. Basta't kumapit ako sa angkang siya. Madali nang malulutas ang problema sa pondo ng grupong Zhao at ang posisyon mo bilang pinuno ng pamilyang Shen ay tiyak na mapapasakamay ko na rin. Kung gayon ay hangad ko ang inyong tagumpay. Si Xia Qingyan, siya ba yung nagsimula sa wala na may ari-ariang lampas trilyon? Si Xia Qingyan? Tama siya nga. Balak ko sanang sabihin sa inyo paglipas ng ilang panahon, hindi ko akalaing papayag siya agad sa alok kong kasal. Sa hinaharap, ang Korporasyong Xia ay kailangan pa ring sumunod sa akin, di ba? Napakagaling talaga ng anak ko. Kahit ang ganyang klaseng matapang na babae ay kaya mong paikutin. Ang yaman at karanasan ng Xia Qingyan na iyan ay hamak na mas malakas kaysa sa grupong Zhao natin. Oo nga. Sa tulong ng angkang siya, ang ating angkan ng Zhao na muling babangon ay siguradong mangyayari na sa lalong madaling panahon. Ha ha ha! Sa susunod, hindi ba't ang buong angkang siya ay kailangang sumunod sa anak natin? Napakagaling talaga ng anak natin. Siyempre, anak ko iyan eh. Sa likod ng bawat matagumpay na lalaki ay dapat mayroong isang mabuting asawa at mahusay na anak. Madalas kong tinuturuan si Jingbin na kailangang humanap ng isang mahusay na asawa. Shen Yuan, tingnan mo ang sarili mo. Saang aspeto ka ba papantay sa akin? Kahit gaano ka pa kayaman noon, anong magagawa niyan? Binubuhay mo pa rin ang asawa at anak ko. Ano bang pagkakaiba mo sa isang daga sa kanal? Mabulok ka na lang sa probinsya habang buhay. Chui, Mahal, halina't tingnan na natin agad ang lugar para sa kasal ng anak natin. Shen Yuan, mula ngayon ay wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Iyong 2,000 piso na panggastos sa pagtanda, huwag mo nang pangarapin. Ibibigay ko pa sa aso sa tabi ng kalsada, pero hindi kita bibigyan kahit isang kusing. Hahaha. magsaya lang kayo dahil ang maliligayang araw ninyo ay malapit nang matapos. May kapal pa talaga ang mukha ng grupong Zhao na magdaos ng kasal pagkatapos ng malaking balitang lumabas kamakailan. Nabalitaan ko na ang anak ng grupong Zhao ay pakakasal sa presidente ng Korporasyong Xia. Sobrang swerte talaga nitong angka ng Zhao. Haha. Ang isang tulad ni Presidente Xia ay paanong magkakagusto sa playboy na iyon. Malay ba natin, talagang ipinanganak na mapalad ang lalaking iyon. Sa unang bahagi ng buhay niya, mayroon siyang sunod-sunurang ama at sa huling bahagi naman ay may asawa siyang bumubuhay sa kanya. Hay, ganyan talaga ang tadhana. Pagbati sa inyo. Congratulations. Presidente Zhao, pagbati sa inyo. Ang makakuha ng manugang na tulad ni Presidente Xia ay talagang may magandang kinabukasan. Hi. Dahil lang ito sa pagiging magaling ng ating si Jingbin. Si Xia Qingyan lang naman iyan, kahit anak pa siya ng pinakamayamang tao sa mundo. Ang ating si Jingbin ay higit pa sa sapat para sa kanya. Tama nga. Oo, totoo. Si Ginoong Zhao ay napakagwapo at siguradong karapat-dapat siya. Isang simpleng anak lang naman siya ng angkang Xia. Ano bang halaga niyon? Kayong lahat, lawakan nyo ang inyong pananaw. Sa sinabi ni Presidente Zhao, may kakilala ba siyang mas makapangyarihan pa kay Binibining Xia? Tama nga, Presidente Zhao. Huwag mo na kaming bitinin. Sabihin mo na sa amin para naman maliwanagan kaming lahat. Siguradong alam ninyong lahat na sa Zhongzhou ay may isang Ginoong S. Siya ang may hawak ng ekonomiya ng Zhongzhou. At ang kanyang kapangyarihan ay napakalawak. Siya ang totoong higante sa mundo ng negosyo. Ganoon pala siya katindi. Pero ang hindi ninyo alam ay, siya ang pinuno sa likod ng Korporasyong Xia. Ang ibig mong sabihin, ang malaking taong ito, ang tunay na may-ari ng Korporasyong Xia? Kahit si Xia Qingyan, kapag nakita ang malaking taong ito, ay kailangang maging magalang at mapagkumbaba. Kung ang ating angkang Zhao ay makakapit sa malaking taong ito, ay tayo na talaga ang mabilis na uunlad at magtatagumpay ng husto. Maluwalhating pagbati, Presidente Zhao. Ang inyong angkang Zhao ay may suporta ng malaking taong ito. Isa itong swerte para sa pamilya. Tama, Presidente Zhao. Kaming lahat ay aasa sa inyo. Mukhang mapalad na tao si Presidente Zhao. Sana ay tulungan ninyo ang aming maliliit na kumpanya sa hinaharap. Ay, madaling pag-usapan niyan. Siyempre naman. Dahil pinakasalan ni Ginoong Zhao, si Binibining Xia, ay marami ng pagkakataon na magpakilala sa isa't isa. Huwag ninyo kaming kalilimutan pagdating ng oras. Si Presidente Zhao at Signang. Zhao ay mukhang mga taong mayaman at makapangyarihan. Huwag ninyong kalimutang magsalita ng mabuti sa harap ng malaking tao. Maliit na bagay lang iyan. Huy, hindi ba si Shen Yuan ito? Bakit siya nandito?
Hindi pa ba sapat ang kahihiyang natanggap niya dati? At gusto pa niyang maghanap ng gulo rito? Tingnan mo naman kung anong araw ngayon. Ngayon ang handaan para sa kasal ni na Ginoong Zhao at binibining siya. Nangahas pa siyang pumunta rito para manggulo. Talagang wala siyang alam sa limitasyon niya. Naghanda na naman ba ang Presidente Shen na ito ng kung anong mamahaling regalo? Ibinigay na ang mana ng pamilya kay Ginoong Zhao? Hindi naman siguro siya magbibigay ulit ng kung ano ngayon? Talagang sunod-sunuran siya. Ngayon lang ako nakakita ng lalaking ganito kasipsip sa buong buhay ko. Talagang nakakaawa. Shen Yuan, bakit ka pumunta sa kasal ng anak ko? Ano ba ang tingin mo sa sarili mo ngayon? Umalis ka na rito agad. Shen Yuan, ngayon ang araw ng kasal ng anak ko. Lahat ng nandito ay mga tanyag at makapangyarihang tao. Isang basurero na gaya mo? Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na rito agad! Hindi kaya, hindi ka na makatagal sa probinsya at pumunta ka rito para magnakaw? Sinabi mo pa. Ang handaan sa kasal ni Ginoong Zhao ay hindi para sa mga ordinaryong tao lang. Narinig mo ba? Layas na rito ngayon din. Sinong nagsabing nakapuslit lang ako rito? Pumasok ako nang may dangal gamit ang imbitasyon mula kay binibining siya. Inimbitahan ako para dumalo sa kasal. Imposible. Humingi sa akin si Qing Yan ng imbitasyong ito para ibigay sa isang napakahalagang tao. Paano mangyayaring si Shen Yuan iyon? Wala kang kwenta. Posible kaya na si Shen Yuan ay talagang kamag-anak ni binibining siya? Ulila si binibining siya, paano siya magkakaroon ng kamag-anak? Pero hindi ba't sinabi ni Ginoong Zhao na isang imbitasyon lang ang hiningi ni binibining siya? At ang imbitasyong iyon ay nasa kamay nga ni Shen Yuan. Talaga bang kamag-anak ni binibining siya, si Shen Yuan? Naghanap yata ng malaking problema ang Angkang Zhao sa pagbangga kay Shen Yuan. Hay, ang mataas na lipunang ito ay talagang puno ng mga sorpresang hindi inaasahan. Imposible! Si Shen Yuan ay isa lang magsasaka mula sa probinsya. Paano niya makikilala si binibining siya? Tama. Noong nakaraang linggo noong pinuntahan namin siya, nakatira pa rin siya sa isang sirasirang bahay sa probinsya. Si binibining siya ay ang presidente ng korporasyong siya. Bakit niya ibibigay ang imbitasyon? Sa isang walang kwentang magsasaka? Alam ko na, ang imbitasyon ito ay tiyak na ninakaw mo lang. Oo, ninakaw mo nga iyon. Dahil sa kalagayan mo ngayon, paano mo makukuha ang imbitasyong galing kay binibining siya? Ang isang talunan na gaya mo ay hinding-hindi makikilala ang isang tanyag na tao gaya ni Qing Yan. Tama? Hindi ka man lang karapat-dapat na lumapit kay Qing Yan. Alam ko na? Siguradong alam mo na. Hindi pa opisyal na kasal sina Jingbin at Qing Yan, kaya sinasadya mong pumunta rito para guluhin ang kasal nila. Ganoon pala iyon? Nandito ka talaga para gumawa ng gulo. Hindi mo lang talaga matanggap na maganda ang takbo ng Angkang Zhao, di ba? Shen Yuan, napakasama talaga ng ugali mo. Gusto mong sirain ang kasal ng anak ko? Naghahanap ka talaga ng kamatayan. Ayos Shen Yuan. Tinawag kitang tatay sa loob ng mahigit 20 taon. Hindi ko akalaing ganyan kakasama para sirain ang kasal namin ni Qing Yan. Binabalaan kita? Ako na ang presidente ng kumpanya ngayon. Kapag naglakas loob kang manggulo rito, malilintikan ka talaga sa akin. Shen Yuan, bakit hindi ka na nakaimik dyan? Siguro dahil nabuko na ang motibo mo kaya wala ka nang masabi? Hindi nyo naman ako binibigyan ng pagkakataong magsalita. 3 maiingay na tao ang daldal ng daldal dito, nakakarindi kayo. Sino ang tinatawag mong maingay? Tigilan mo na ang daldal. Ipaliwanag mo na sa amin ngayon din kung saan mo nakuha ang imbitasyong iyan. Sabi ko na nga, binigay iyan sa akin ni Qing Yan. Huwag kang magsinungaling. Bakit ka naman bibigyan ng imbitasyon ni binibining siya? Sino ka ba sa akala mo para tawagin ng direkta ang pangalan ni binibining siya? Shen Yuan, huling beses na itong itatanong ko sa iyo. Ang imbitasyong ito, saan mo ba talaga nakuha? Uulitin ko rin uli. Binigay ito sa akin ni Qing Yan. Kung hindi nyo kinikilala ang imbitasyon, sigurado namang kilala nyo ito. Dragon Pattern Jade Pendant? Iyan ang Dragon Pattern Jade Pendant. Ang Dragon Pattern Jade Pendant ng taong nasa likod ng korporasyong Xia. Iyon ang taong kayang payanigin ang buong Zhongzhou sa isang iglap lang. Paano napunta ang bagay na iyan sa kamay ni Shen Yuan? Posible kaya na si Shen Yuan ang makapangyarihang taong iyon? Hindi maaari. Shen Yuan, paano siya naging ganoon kaimportanteng tao? Basura lang siya. Pa, nagkakamali po ba kayo? Hindi ako maaaring magkamali. Ito, ano ba talaga ang nangyayari rito? Ang medalyon na ito, paano napunta sa kamay ni Shen Yuan? Shen Yuan, dahil ba hindi ka pa sumusuko sa akin, kaya nagpapanggap ka bilang importanteng tao para lang magpasikat dahil gusto mong balikan kita? Lin Mani, masyado mong pinapahalagahan ang sarili mo. Napakalakas ng loob mo. Alam mo ba kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng taong iyon? Ha? Ang pagpuksa sa lahat ng nandito ay kasing dali lang ng pagpisa sa isang langgam. Nagagawa mo pang magpanggap bilang taong iyon.
Naghahanap ka lang talaga ng gulo. Siyempre alam ko, dahil ako ang importanteng tao na tinutukoy ninyo. Ano? Si Shen Yuan ang importanteng tao mula sa Zhongzhou? Kung ganoon, hindi ba si Shen Yuan ang utak sa likod ng korporasyong siya? Kung si Shen Yuan nga ang taong iyon, siguradong tapos na ang Angkang Zhao. Hindi maaari. 20 taon kaming kasal. Paanong hindi ko alam na siya rin ang nagtatag ng korporasyong siya? Tama. Isang basura ka lang na pinalayas namin sa bahay, tapos magagawa mo pang magpanggap bilang bigating tao ng korporasyong siya. Talagang wala kang takot. Ikaw na basura ka, una ay namemeke ka ng imbitasyon, at ngayon ay nagmamalaki ka pa na ikaw ang mahiwagang tao mula sa Zhongzhou. Ikaw talaga? Akala mo ba ay mga tanga kami? Tingin ko ay talagang determinado kang sirain ang kasal namin ni Qingyan kahit naging mag-ama tayo noon. Napakasama talaga ng puso mo. Napakasama ko? Kung hindi ano, una ay namemeke ka ng imbitasyon, tapos sasabihin mong isa kang bigating tao. Hindi ba gusto mo lang kaming idamay para mamatay kasama mo? Ginoong Zhao, wala po kaming kinalaman dito. Hindi natin kayang banggain ang makapangyarihang taong iyon. Totoo yan. Ano pang ginagawa ninyo riyan? Itapon nyo ang basurang ito palabas. May tao ba rito? Tingnan ko lang kung sinong mga has na hawakan ako. Basura. Narito ako dahil inimbitahan ako. Kayong lahat na naririto ay tingnan ninyo ng mabuti. Base sa panyaya, isa akong espesyal na panauhin. Ikaw na basura ka. Nagagawa mo pang sabihing isa kang espesyal na panauhin? Sakto. May inihanda akong malaking regalo para sa inyong lahat. Malaking regalo? Anong regalo iyan? Ikaw na basurang ito. Anong malaking regalo naman ang maibibigay mo? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano rito. Kayong dalawa, bilisan nyo at ilabas siya rito. Tingnan ko lang kung sinong mga has na hawakan ng tatay ko. Qingyan, bakit ka lumabas? Ako na ang bahalang mag-asikaso rito. Hayop kayo? Bitawan niyo ang tatay ko. Bilis? Bilis. Bitawan nyo siya. Qingyan, sinabi mong tatay mo siya? Qingyan, huwag kang magkamali. Ang Shen Yuan na ito ay isa lamang tangang mayaman na hangal. Qingyan, ang sitwasyon ng aking pamilya ay maaaring hindi ko na ipaliwanag ng maayos sa iyo noon. Inalagaan nga ako ng Shen Yuan na ito ng ilang taon pero wala kaming kahit anong ugnayan sa dugo. Ang tunay kong tatay ay si Zhao Jianfeng. Tama siya. Qingyan, hindi mo kailangang bigyan ng mukha si Shen Yuan. Alang-alang sa ating anak. Hindi siya karapat-dapat. Kaya naman pala, nagkamali si Presidente Xia nang nakilala. Napagkamalan niyang tunay na tatay ni Shen Jingbin si Shen Yuan, kaya tinawag niya itong tatay. Kaya naman pala, sabi ko na nga ba, paano ituturing ni Presidente Xia ang walang silbing ito na tatay? Hayaan nyo na muna siya. Masyado ng kaawa-awa si Shen Yuan. Nawala na sa kanya ang lahat. Kaawa-awa? Anong kaawa-awa sa kanya? Kasalanan din niya ito dahil nagpakatanga siya, masyado siyang naging sunod-sunuran. At sa huli, ay wala siyang napala. Oo nga, sana magising na siya matapos mapahiya ngayong araw at wag na siyang sumipsip sa Angkang Zhao. Tatay, salamat po sa lahat ng pag-aalaga niyo sa akin sa loob ng maraming taon. Sinabi ko na po na hinding-hindi ko bibiguin ang inyong mga inaasahan. Nagawa ko na rin sa wakas. Ibibigay ko ang lahat para suklian ang inyong pagpapalaki sa akin. Mabuting bata, tayo ka na. Ang lahat ng nang-api sa inyo ngayong araw ay hinding-hindi ko palalampasin. Ano? Si Presidente Xia ay tunay na anak nga ni Shen Yuan. Pero sa loob ng maraming taon, tinutulungan niya si Zhao Jianfeng. Napalakihin ang anak niyang lalaki. Paano nagkaroon bigla ng anak na babae? Ibig bang sabihin nito, mayroon bang sikretong nakatago rito? Talaga ka nga naman, Shen Yuan. Nagpanggap kang mapagmahal sa akin ng maraming taon, pero sa likod ko ay mayroon ka palang ganito kalaking anak sa labas. Hayop ka. Nandito ako ngayon. Tignan ko lang kung sinong mga has nasaktan ng tatay ko. Ikaw. Akalain mong pati ang mga netizens ay nagsasabing tapat ka at mabait. Shen Yuan, sa tingin ko, mas nakakadiri at mas mababa ka pa sa kahit sino sa amin dito. Shen Yuan, ang galing mo naman magpanggap. Kahit na mayroon kang anak na napakayaman, pinili mo pang tumira sa isang liblib at mahirap na lugar para lokohin ako sa daan-daang pisong sustento. Paano nagkaroon ng taong kasing plastik mo sa mundo? Qingyan, ikaw? May karapatan ka bang saktan ang tatay ko? Ibinigay na ng tatay ko ang lahat sa inyo. Hindi ka na nga nagpapasalamat
Paulit-ulit mo pa siyang inaapi, kayong mga walang utang na loob at mga linta. Tinatawag mong tatay si Shen Yuan at halos kasing tanda mo lang si Jingbin kung hindi ka anak niya sa labas habang kasal kami. Ano ka? Ang pangangaliwa na isang nakakadiring bagay, ikaw lang ang may kayang gumawa niyan. Shen Yuan, huwag kang magpanggap na parang napakalinis mo. Nasusuka ako kapag nakikita kita. Oo nga pala, paanong ikinasal ang anak mo sa labas kay Jingbin? Sinadya mo ba itong ayusin? Masyado na itong magulo. Sino ba talaga ang nangaliwa sa kanila? Hay, nahihilo na ako sa kanila. Ang gulo talaga ng mundo ng mga mayayaman. Mukhang ang mga opinyon sa internet ay magbabago na naman. Shen Yuan, wala ka talagang hiya. Sayang at tinawag ka pa ni Jingbin na ama ng napakaraming taon. Hindi ko akalaing gagawa ka ng ganito kasamang bagay ng patalikod. Talagang ikinakahiya kita. Kayo ang mga sakim na gustong kumapit sa angkang siya. Lahat ng ito ay kasalanan niyo rin. Presidente Zhao, may masamang balita. Presidente Zhao, bigla na lang nating hindi makontak ang lahat ng ating mga supplier. Paano nangyari? Malapit na ang petsa ng paghahatid at naghihintay na ang lahat ng mga kliyente na ipadala natin ang mga produkto. Mga walang kwenta. Humanap kayo ng ibang paraan, kailangang maihatid ang mga kalakal na ito. Sinubukan na po namin pero wala talagang gustong magbenta sa atin ngayon. Walang kwenta? Isang grupo ng mga walang kwenta. Patay na tayo? Kapag hindi natin naihatid ang mga kalakal na ito, siguradong malulugi ang ating angka ng Zhao. Sumuko na kayo? Ang lahat ng inyong mga supplier ay pinutol ko na. Ngayon, wala na siguro kahit isang sentimo sa inyong mga account, di ba? Ang susunod ninyong kakaharapin ay ang napakalaking bayad para sa danyos. Ano? Imposible. Anong pinagsasabi mo? Lakas ng loob mong isumpa ang ating angkang Zhao. Tama, ang angkang Zhao ay isang napakalaking kumpanya. Paano naman ito malulugi ng ganoon na lang? Ang klan ng Shen ay may 100 taon na pundasyon. Ito ang pinaghirapan ko sa loob ng mahigit 10 taon. Ang kumpanyang nakuha ko sa pamamagitan ng matagal na pagpaplano, hindi ito maaaring malugi. Sabihin mo sa kanila, hindi kailanman malulugi ang ating angkang Zhao? Sila totoo ang sinasabi nila. Hindi maaari, hindi maaari. Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Ibalik nyo sa amin ang aming pinaghirapang pera. May pera kayo para sa ganito kagarbong kasal, pero wala kayong pambayad sa utang, sirain ang lahat. Anong ginagawa nyo? Huwag kayong gagalaw. Bahay ko ito, huwag nyo itong pakialaman. Ilang buwan na kaming hindi nababayaran. May mukha ka pa talagang magtanong kung anong ginagawa namin. Ibalik ang pera. 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 May batas na tayong sinusunod ngayon. Ang manakit ng tao ay isang krimen. Ako ang presidente ng grupong Zhao. Tingnan ko lang kung sinong maglakas loob na gumalaw. Ikaw pala ang presidente ng grupong Zhao. Ikaw talaga ang dapat naming bugbugin. Oo nga, kung hindi dahil sa'yo, sa tingin mo ba mapuputol ang daloy ng pondo namin? Ikaw na walang silbi at pabigat sa lahat. Bugbugin niyo siya para matauhan siya at magtanda. Hindi ba't mayroon ka lang anak na babaeng president ng korporasyong Xia? Kung wala si Xia King yan, wala kang kuwentang tao. Tama. Hindi ba't mayroon ka lang anak sa labas na nagsisilbing proteksyon mo? Kahit gaano ka pa kabilis, napaikot pa rin kita sa aking mga daliri. Sa loob ng maraming taon, ibinigay mo pa sa akin ang lahat ng ari-arian mo. Ano? Manahimik ka? Kapag binastos mo pa ang tatay ko, hindi lang sampal ang matatamo mo sa akin. Xia Qing yan, ikaw. Bata pa lang ako ay wala nang naglakas loob na saktan ako. Sino ka ba sa akala mo? Ganyan lang ay hindi mo na kaya? Ang mga ginawa niyo sa tatay ko, hindi pa tayo tapos magkuwenta sa inyo. Isa ka lang anak sa labas. Anong karapatan mong saktan ng anak ko? Puro ka na lang anak sa labas? Akala mo ba ang ibang tao ay kasing dumi? Mong mag-isip? Inampon ko si Qingyan mula sa ampunan. Qingyan ay kinuha ko sa bahay ampunan. Hindi pala ito pagtataksil sa asawa, kundi isa palang ampon na anak. Si Shen Yuan ay basta na lang nag-ampon ng anak. At nagawa pa niyang palakihin ito ng napakahusay. Oo nga, at tingnan mo itong si Shen Jingbin. Talagang wala siyang kwentong tao. Ampon? Sa loob ng maraming taon, ay inalagaan at pinalaki ako ng maayos ni Papa, kaya naman naging ganito ako ngayon. Kaya nagpakasal ka sa akin para sa... Tama, para ipakita sa lahat ang kahihinatnan ninyong ang mga Zhao. Shen Yuan, habang pinalalaki mo ang anak natin, ay palihim mo namang hinahayaan ng malanding ito na akitin siya. Napakagaling mo talagang magplano. Anong Shen Yuan? Lahat ba ng ito ay pinlano mo na sa simula pa lang? Totoo yan. Simula noong buntis ka pa. Alam ko nang si Zhao Jingbin ay anak ni Zhao Jianfeng. Kaya naman pinalaki ko siya sa layaw para lumabas ang tunay niyang ugali at unti-unting naging ganyan siya ngayon. At ang inampon kong anak na si Qingyan ay narating ang tugatog sa ilalim ng aking gabay. Shen Yuan. Lin Mani, talagang binigo mo ako ng husto. Nabulag talaga ako nung pinili kita noon.
Kayong dalawang mapanlin lang, paulit-ulit ninyong sinusubukan ang pasensya ko. Wala kayong utang na loob. Kaya wag ninyo akong sisihin kung hindi ko kayo bibigyan ng pagkakataon. Qingyan, isa na lang siyang walang kwentong mahirap ngayon. Hindi mo kailangang gamitin ang buong angkang siya para lang suportahan ang basurang iyan. Qingyan, kung magtutulungan lang tayo, magiging atin ang buong Zhongzhou. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang mapunta sa iyo ang Zhongzhou? Qingyan, mahal talaga kita. Ginagamit ka lang ng matandang hukluban na iyan. Huwag na huwag kang magpapalin lang sa kanya. Kayong mga hangal. Hindi kailanman ako ginamit ni Papa. Hindi man lang niya sinabi sa akin ang tungkol sa pambubuli ninyo sa kanya dahil ayaw niya akong madamay rito. Ako mismo ang nag-imbestiga at nalaman ko na ang pamilya ninyo ay wala palang konsensya at makasarili. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang totoo ay ang korporasyong siya ay pagmamayari talaga ni Papa. Siya ang nasa likod ng buong mundo ng negosyo sa Zhongzhou, si GS. Shen Yuan. Ang siyang pinuno sa likod ng korporasyong siya? Isa siyang makapangyarihang tao. Lin Manny, sa loob ng maraming taon, ibinigay ko sa iyo ang lahat ng pagmamahal ko. Pero hindi ko akalaing tatapakan mo lang ako ng ganito at hahantong pa sa pananakit sa akin. Shen Yuan, ang totoo niyan sa lahat ng mga taon na ito, ay palihim ka na palang nagpaplano. Nakikita ng langit ang lahat ng ginagawa ng tao, hindi sa walang kabayaran, hindi lang pa ito ang tamang oras. Ang lahat ng nangyayari ngayon ay kasalanan ninyong lahat. Asawa ko, alam ko na ang pagkakamali ko. Siya ang may gawa. Siya ang tumukso sa akin. Asawa ko, patawarin mo na ako. Walang hiya ka, ikaw kaya ang tumukso sa akin. Shen Yuan, usaping pampamilya ninyo ito? Wala akong kinalaman dito? Kaya payagan mo na akong umalis. Pa, ang lahat ng ito ay dahil kina Zhao Jianfeng at Lin Manny. Silang dalawa ang nanggulo sa isip ko. Sa totoo lang, sa puso ko, ikaw pa rin ang tunay kong ama. Gusto kong bumalik sa iyo at puputulin ko na ang ugnayan ko sa kanilang dalawa ngayon din. Kuya Yuan, alang-alang sa pinagsamahan natin bilang magkapatid sa loob ng maraming taon, sa lalim ng ating pagkakaibigan, patawarin mo na ako kahit sa pagkakataong ito lang, maaari ba? Huli na ang lahat. Gusto mo ngayong mapatawad ni Papa? Isa ka talagang balimbing na sumasama lang sa ihip ng hangin. Papa, patawad po. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko, pa. Pa, patawarin niyo po ako. Hindi sa alam ninyo ang inyong pagkakamali, kundi dahil alam ninyong tapos na kayo. Bahala na kayo sa tatlong ito. Gawin ninyo ang kahit anong gusto nyo sa kanila. Mula ngayon, wala na silang kinalaman sa angkang siya at sa pamilya Shen. Pa? Pa, patawad po, pa. Pa, Pa, nakabalik na po kayo? Pagod na pagod po ba kayo ngayong araw? Halika, maupo ka. Pa, tingnan niyo po ito dali. May natagpuang bangkay na nahulog mula sa isang lumang gusali sa isang nayon, sa silangan ng lungsod madaling araw kanina. Ayon sa paunang investigasyon ng pulisya, ang biktima ay ang dating presidente ng grupong Zhao, na si Zhao Jianfeng. Talagang totoo ang kasabihan na kung ano ang itinanim ay siya ring aanihin, walang sinumang makakaligtas sa tadhana. Sa madaling salita, kasalanan din niya kung bakit siya napahamak. Kung sana ay tumahak sila sa tamang landas noon at naging mabuting tao, hindi sana sila humantong sa ganitong kalagayan. Huwag na nating pag-usapan ng mga taong walang halaga. Ito ang pendant na jade na pamana ni Papa. Tanggapin mo ito. Pa, ako po. Tanggapin mo na. Para sa akin, matagal na kitang itinuring na sarili kong anak. Maraming salamat po, Pa. Nga pala, Pa. Noong una, bakit niyo po ibinigay ang jade na sumisimbolo sa katayuan ng pamilya sa taong walang utang na loob na iyon? Dahil alam ko na kung hindi tugma ang ugali sa katayuan, kahit nasa iyo na ang lahat, panandalian lamang ang lahat ng iyon. Kahit sa pagkatao o sa pagtatrabaho, dapat ay laging maging tapat at matiyaga. Ang pag-unlad ng dahan-dahan at maayos, iyon ang tamang landas